yung gagawin natin ngayon. 2 stroke po ito, 2 stroke. Ito yung mga umuusok na motor. Gagawin natin dito, magpo full wave tayo. Bago natin mga full wave, kailangan natin tanggalin tong cover sa ito, sa yung magneto. Tatanggalin muna natin to. Ayan, nabaklas na natin yung magneto cover saka yung magneto. Kung mapapansin nyo, iba na yung nilagay ko dyan. Yan yung light coil o primary coil ng Euro 125 AX, yung SYM. Yan yung kinabit ko dyan. Kaso hindi pa ako kontento sa lakas, hindi siya ganun kalakas. Kaya gagawin natin dyan, papalitan natin to. Yan ang papalitan natin. Tapos gagamit tayo ng magnetic wire. Ayun, dito na yung magnetic wire. Ang size nito, size 19. Size 19. Binili ko to, nasa 490. 1/2 kilo to yung binili ko. Kaya yung gagamitin natin. I-rewind kasi natin yung primary coil, yung light coil. Yung isa, wag niyo po gagalawin yan kasi hindi natin kailangan yan. Ito lang kailangan natin. Pero tatanggalin ko to, ibabalik natin yung dating primary coil nya kasi kukunin natin yung mismong bakal nito. Ay, tatanggalin muna natin to. Yan, tapos ikakat na natin to. Ikakat na natin to. Ito yung dati kong nilagay. Yan, ginamit ko dyan yung sinkable tube. Ito, tatanggalin natin to.
Ito po yung stock na primary coil o light coil. Yan, yan po yung dati niyang stock. Tapos yan yung po yung magnetic wire. 19 yung size ng magnetic wire natin. Tapos 1/2 po yung binili ko para sobra. Yan, gagawin natin dito, tatanggalin muna natin yung stock na magnetic wire. Puputulin natin. Yan, tatanggalin natin yan. Simulan na natin mag-rewiring. Kaya tinanggal natin yung stock na magnetic wire dahil yung kailangan natin yung bakal niya. Pinadaan ko sa may upuan kasi iipitin ko ng paa. Gamit tayo ng flat screw para mas madiin natin. Kailangan kasi yung banat na banat pagka nagre-rewind. At kailangan maka 5 ikot tayo. At pasok nyo dyan, hawakan nyo ng konti. Yan, nakaisang ikot na tayo. Tapos siksikin natin to para mas maganda. Nakaisang ikot na tayo. Kailangan maka 5 ikot tayo. Sinisiksik ko siya para ayan, dapat pantay-pantay. Yan. Yan, nakaisang ikot na tayo. Tapos paikutin natin uli. Yan, dapat makalima tayo. Pangatlong ikot na to. Tapos siksikin nyo siya mabuti para mas sigurado. Pang-apat na ikot na natin to. 4.
Ito, pang 5 ikot na to. Ito yung pinakalas niya na ikot. Tapos ibubuhol na lang natin to para mag-lock yung magnetic wire. Yan, ibubuhol yun ng ganyan. Yan, tapos na tayo ng rewind. Ikakabit na lang natin to sa motor. Dalawa lang naman yung pagkakabitan natin doon, kaya hindi po kayo maliligaw kung paano magkabit nito. Tapos bago natin ilagay ito, kailangan kaskasin nyo itong varnish nya. Tapos paputulan natin ng konti yan, saka natin lalagyan siya ng sinkable tube. Ikakabit na lang natin ito sa motor. Natin to. Babaluktot natin, tapos dudugtong na natin. Bago natin dugtong, lagyan natin siya ng sinkable tube. Medyo mahaba yung sinkable tube ko. Tapin lang natin ganyan. Tapos i-fold nyo lang yan. Dapat gamitan nyo ng pliers. Kasi wala tayong shouldering.
Tapos initan natin ng lighter. Yan. Tapos yung isa, lalagyan din natin siya ng singkabol. Yan, pagbuhulin nyo, pero kung may shouldering tayo, mas maganda yan. Dahil wala tayong shouldering, ipupold na lang natin siya. Basta gamitan nyo ng pliers. Tapos iayos natin para hindi siya gumalaw. Yan, pwede na tayo magtornilyo. Yan, ito yung niriwind natin na magnetic wire. Ito yung light coil o primary coil. Ayan, kakabit na natin sa makina. Tigas na yung wire. Diyan mga sir, may guide dyan, may timing mark. Yan, pagtapatin nyo lang yan. Tapos balik na natin yung mga tornilyo. Balik na natin yung mga dapat natin ibalik, yung mga tinanggal natin. Tapos babalik na natin yung magneto.
Tapos balikan natin yung nut. Tapos higpitan na natin. Tapos balik na natin yung cover nya. Dahil tapos na tayo dito, kakabit naman natin yung 5 wires. Ayan, tapos na tayo dito. Itong 5 bars naman ay kakabit natin. Itong 5 bars na to galing to sa Euro SYM na Wolf. Ito yung gagamitin natin sa pag full wave natin. Ito yung stock na regulator. Ito yung stock nya. Tapos baybay natin yung wire nito. Ito yung wire na papunta rito. Yan, medyo naputol na. Pinutol ko na yun. Yan, start muna natin. Tapos testing natin yung ginawa natin. Gamit tayo ng test light. Gagawin muna natin. Didikit muna natin sa body ground. Yan, sa makina. Testing natin dyan kung ilaw, pakilaan, ilaw yan, hindi. Ibig sabihin, okay yung ginawa natin. Tapos, idikit natin dito. Testing natin kung may ilaw. Yung ilaw, medyo malakas. Testing natin sa kabila. May ilaw, malakas. Lakas. Dito. Ano masunog yung wiring niya? Hindi, may ano naman to. Maganda na may regulator. Yan, bali maganda po yung pagkaka-wiring na pagkaka-rewind natin sa primary coil nya, light coil. Kasi pagka dinikit natin sa body ground yung test light, tapos dinikit natin dito, tapos pag umilaw, grounded. Pag dinikit natin sa body ground, hindi gumana yung ginawa natin. Nung tinry natin dito, saka dito pinagdikit natin, umilaw, yun po yung tama. Ibig sabihin okay yung ginawa natin, saka mas malakas.
And ikakabit na natin yung 5 wires natin. Yan, 5 wires to. Tuturo ko sa inyo kung saan yung mga posisyon ng bawat wire. Itong itim saka yung pula, pagsamahin nyo na yan. Yan, pagsasamahin nyo na yan. Pagpubuhay din natin to. Kasi yung kulay itim, yan po yung nagdadala pagka kunwari overcharge ganun. Siya po yung yan po yung papel ng kulay itim. Ayusin natin yung kasi lalagyan pa natin ng sinkable tube. Yan, paglutuin natin yung pula. Yung itim, pwede rin ilagay yan sa accessories wire ng motor natin. Yung accessories wire ng motor natin sa X4, kulay orange. Pero pwede nyo na rin pagsamahin dito itong itim sa pula. Yan, pagsasamahin na natin yan. Nasa sa inyo na yan kung saan nyo ilalagay. Pwede nyo ilagay sa accessories wire. Kasi accessories wire ay yung papuntang susian. Ilagay natin sa yung kulay itim, ilagay natin sa accessories wire. Tatry natin para hindi masagwan tignan. Yan, ibubuhol muna natin to. Yan. Tapos lalagyan natin siya ng sinkable tube. At gagamitan natin siya ng lighter para lumambot yung sinkable tube. Tapos sunod natin yung kulay dilaw. Kulay dilaw sa dilaw din. Tapos lagyan natin siya ng sinkable tube. Tapos mamaya tatry natin mamayang gamitan ng voltmeter. Ayan. Tapos painitan natin ulit siya ng lighter. Tapos sunod natin yung pink. Yung pink dito sa may ilagay natin sa may white na may red line. Yung kulay pink. Yung ibang regulator kulay puti. Dito naman sa ginamit ko kulay pink. Hindi pare-parehas, pero yung kulay pink to dito sa may kahit magkabaliktad dyan, okay lang. Wala naman siyang problema. Yan. Ibuhol natin. Tapos banatan natin kung matibay yung pagkakabuhol. Yan. Tapos initan natin ulit siya ng lighter. Sunod natin yung green. Yung green ilagay natin sa dito sa may black na may guhit na kulay puti. Yan po yung ground ng X4. Yan. Tapos lagyan natin ang sinkable tube. Na mas magandang gamitin po yung sinkable tube dahil mas malinis tignan. Tapos painitan natin ulit siya ng lighter. Ayan. Okay, isa na lang yung naiwan na wire, yung kulay itim. Ayan, natalo yung ating pag-wiring dahil maraming insekto. Yan si Jay. Ginagawa mo. Yan. Yung mga insekto.
Yan, start na ulit tayo. Nawala na yung yan yung kabuuan ng X4. Start tayo ulit. Kung mapapansin nyo, wala pa siyang tangke dahil pininturahan ni J yung tangke nito, tapos ginagawa niya yung upuan. Pesahan natin to. Itong kulay itim yung naiwan, yan yung ilalagay natin sa accessories wire, o di kaya pwede rin dito sa live kulay pula na wire, pero ako ilalagay ko yan sa accessories wire. Yan yung papuntang susi. Kaya ito yung orange, dyan natin ilalagay. Itong socket na to, ito yung sa foot brake. Yan yung sa foot brake nya, itong dalaw na to, kasi hindi ko pa naikakabit yung foot brake. Ito dudugtungan lang natin to para pag binalutan natin ng electrical tape mas maganda siyang tignan. Yan, tapos bolt natin. Tapos lalagyan natin siya ng sinkable tube. Tapos putulan natin dahil mahaba. Babalatan natin. Ilalagay ko ito sa dito sa may kulay orange. Ay yung accessories wire na papuntang battery. Dyan po ilalagay yung kulay itim. Yung kulay itim, yan po yung nagko-control ng voltahe para hindi lumubo yung battery natin o hindi siya mag-overcharge. Pwede na tayong mag electrical tape. Tignan natin siya ng electrical tape para mas magandang tignan. Tapos kung hindi ko matatanggalin ito, dito ko ilalagay. Diyan ko muna siya ilalagay kasi lalagyan natin siya ng ituturn ulit natin. Tapos try muna natin i-start. I-start muna natin, tapos check natin sa voltmeter kung ilan ang voltaheng pumapasok sa battery. Try natin gamitan ng tester. Yan, kung makikita nyo dyan yung
Tapos i-fill ko siya ng konti. Wala pang battery yan ha. Nagte-13. Ibig sabihin okay yung karga ng battery. Ayun. Tayin ko muna. Ayan, kung nakita nyo dun sa ginamit kong tester na digital, nagte-13 yung palo ng kanya, digital nya. Ibig sabihin malakas po siyang mag-charge. Okay po yung pagkakagawa natin dito. Na ganun lang po kasimpleng mag full wave sa Suzuki X4. Ito, dito ko lang ilalagay ito. Tatanggalin ko lang ito. Tuturunin natin yung itong regulator natin. Okay, ganun lang po kadali mag full wave. Yan. Tapos ibabalik natin to. Yan. Bali hindi ko pa binalik dahil tinanggal ko to. Tapos kung makikita nyo dyan, walang tangke dahil pinipintura ni Jay yan. Tapos yung upuan. Yan. Sunod na gagawin natin dito ay yung maglagay ng mini driving light sa headlight, tapos malakas na busina. Yan yung susunod tong gagawin dito. Yan, ganoon lang po kadali mag full wave. Hanggang dito na lang po yung video natin. Salamat. Ingat, God bless.